Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? Magandang umaga. Kung mapapansin ninyo, nandito kami ngayon sa lake, no? So ano to, sakripisyong vlog to, no, mga ka-inspire, para ito sa mga kababayan natin na nandyan sa Dubai or dyan sa Middle East, no? Kasi kung mapapansin ninyo, meron akong kasama and siya po ay galing po ng Dubai. So willing po siya, mga ka-inspire, na i-share yung kanyang naging step by step na pag-a-apply, kung ano yung naging simula niya hanggang sa makarating siya dito sa Poland. So napaka very appreciated ko para sa akin ito, mga ka-inspire, kasi pinaunlakan niya tayo sa ating paanyaya na ganito. Siyempre tinanong ko siya kung pwede ba siya na ma-interview para na rin sa mga kababayan natin, siyempre, di ba, na kasi mga gustong pumunta dito na wala pang ideya kung paano sila magsisimula sa pag-a-apply, di ba? So mga ka-inspire, kasama natin si Eli, yan, si Eli, kasama natin siya, no? So ilang buwan ka dito, pre? Dito kakarating ko lang last year, December 22. December 22 siya nag-arrive dito sa Poland, mga ka-inspire. So napakaswerte po natin, mga ka-inspire, kasi ma-interview natin siya one-on-one. So para ito sa mga kababayan natin nandyan sa Dubai, sa Middle East, kung saan pa man dyan, basta sa Middle East ka, ito napakalaking opportunity para Kahit tayo. Saudi pwede. Saudi pwede rin. Kahit Saudi pwede, basta willing mag-apply. At saka syempre dapat before ka mag-apply, expected mo na yung dapat mahaba pasensya mo. Tama. Kasi sa lahat naman ng proseso, hindi siya madalian. Tama. Kasi kailangan ng Kailangan ng mahaba yung sinturon mo, no? mahaba pasensya. Oo. Tsaka number one, before kayo mag-apply is dapat i-check nyo muna yung mga agency or mga company kung legit ba siya or hindi. Kasi siyempre mostly naman kasi is marami mga scam dyan. Pero pero dapat i-check nyo talaga. Pero siyempre, mga ka-inspire, bago natin umpisahan yan, siyempre mag-intro muna ako. So let's go. Kababayan, nangangarap ka ba na balang araw mapatag sa maunlad na bansa at maiahon ng pamilyang nasadlak sa kahirapan? Maranasan mong kumita para lamang mailawan ng iyong munting tahanan. Huwag ka sanang panghinaan. Ayan, so mga ka-inspire, bago niya i-share yung kanyang naging experience, gusto muna naming mag-shoutout, mga ka-inspire. Yan, so meron lang akong isang isa-shoutout dyan, yung very supportive ng YouTube channel ko, si Lowen Maleg. Yan, mega love shoutout sa'yo, Lowen Maleg. Yan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa aking YouTube channel, and keep it up. Balang araw nandito ka rin sa Poland, okay? So magmi-meet din tayo. Ayan, so mag-shoutout din ang ating kaibigan na si Eli, mga ka-inspire, kasi marami siyang mga isa-shoutout na nandyan sa Dubai at mga kaibigan niya. So it's your turn, bro. So sa lahat ng mga friend ko dyan sa Dubai, sa Saudi, so shoutout ko muna. So first sa Saudi muna, si Jeffrey Mendez, brother, laban lang, kasi alam ko may mga pinagdaanan ka. At sa friend ko sa Dubai, especially sa Al Barsha family, una si Kati Yamas, Gerald, Jules, Paring Julius, Bunny, Norman, at King, Janry, Prince, Raymart sa Motion Gate po, at saka si Paring Jong, enjoy po for your vacation, at saka si Paring Kenneth, at saka sa best friend ko si Eshi, si Aprilin, si Rikilin, Grace, at si Dazel. And sa friend ko po sa Abu Dhabi, si Nelbon Rato, bro, salamat bro, laking tulong. At saka si Paring Jay, Juby, Janet, at saka si Rikilin, si si Aprilin, at saka si Grace. At saka dito din sa mga family ko dito sa Poland. Family ko sa Poland, sa Resto Boys, especially si Homer, Johan, Ain, Eric, Gab, at si Ate Sally, at saka si Ate Allen. And then at saka sa mga ko dyan, mga friend ko dito sa Poland. Sa ibang na hindi ko nabanggit, pasensya po. At saka bawal na sa next time, ha? Kasi yun, pabati ko rin sa sa nagtattoo sa akin, ha? Si Paring John. At saka sa special ko, Mama, I miss you ma for after 5 years. Sana makano ka dito. At saka sa kuya ko, Eli Flor Balescas, at saka si Flor Denisa. Woo! Ayun, dito sa Poland, makalimutan mo na naman. Ha? Nasabi ko na par, Si Inali. Si Inali na sa Kaschato.
Uy, huwag ka na mag-bash ha. Sabi ko sa'yo, makalimutan mo na naman. Oo, yun yung tsaka-tsato. Okay, so stop ko. So yun na nga mga ka-inspire. So pupunta naman tayo ngayon sa topic. So tatanungin natin siya mga ka-inspire kung paano nga ba siya nag-umpisa or nag-start sa kanyang application. Ayan, so pre, bilang isang OFW ngayon na nandito na sa Poland, galing ka ng Dubai. Okay. Ano ba yung unang hakbang na ginawa mo pre para mai-process yung mga papers mo? So yung unang apply, number one, mag-apply ka muna sa mag-check ka muna sa mga companies kung ano ba yung mga magagandang companies, pero ayaw magbanggit ng mga Yes, tama. pangalan kasi Ano pa muna mga ka-inspire hindi po kami magbabanggit ng any Or agency. Yeah, kasi promotion para sa kanila yon. So hindi po kami magbabanggit, so bahala na po kayo maghanap ng mga legit na agency po ninyo na pwede po ninyong applyan. Ang purpose lang namin po nito is yung mabigyan kayo ng tips kung ano ba yung step by step na gagawin po ninyo para makapag-apply kayo dito sa Poland. Oh, so yung mangyari dyan, so first step nyo is about po sa process lahat-lahat is a working permit. So yung working permit po is possible mag-apply ka dyan around mga 2 to 3 months. So mataas na po yun, and after that, for the next payment, kasi yung mostly kasi mga companies kasi, yung pagbabayad nila is a step by step process. So may mga exact amount pero hindi siya kalaki, malaki siya pero staggered yung payment niya. So first step is working permit. So paglabas yung working permit is application na po siya for processing for your for visa. So it takes time po yan, kaya nga sabi ko pag mag-a-apply ka, so number one po dapat mahaba pasensya mo. And then yung itatrust mo yung company mo tsaka itatrust yung proseso. So after nyan, so number one, mostly magtatagal ka po sa appointment ng embassy. Embassy appearance kasi nga mostly hindi siya first apply at saka first receive. Yung ano ba pre? Yung 'di ba, ang unang process na makukuha mo is working permit. Oh. Ano ba yung requirements bago mo makuha yung working permit? Yung passport ba? Number one, ganyan? yung process ng working permit, yung mga requirements is number one, passport po. Tapos nangingi din sila ng CB din. And then nangingi din sila ng yung emergency ID mo at saka yung visa mo. Para at least hindi ka kasi makapag-apply pag hindi ka employment ni company dyan sa Dubai. Okay. At same din sa Saudi. And then pag nalabas na po yan, Yung pag-process pre online. online Online lahat. process. Online po lahat. Online process po Walang lahat. problema. So yung agency na in-applyan mo, wala siya dun sa Dubai or nandun din sa Dubai? Nasa Dubai siya. Nasa Dubai siya. Oo. So paano yung pagbigay mo ng passport mo, ng copy mo ng passport? Through ng online CV? lahat. Online. So through online email. lahat. Through email. Through email, yan, okay. So madali lang, So, through email maliwanag lahat. And then for the second na naman siya is processing for the visa is same lang din. Lahat po is through online. So nanghingi din siya ng passport copy, emergency ID, or kung sa Saudi ka is yung yung ikama, tinatawag lang ikama. And then payment for the last sa second payment. And then sa pag-processing po ng pag sa embassy ka na po is another payment ka naman do for 361 for the appointment. Yun. Okay. So pagdating mo naman doon pre sa yung meron ka ng visa appointment, pagdating mo naman doon sa Poland Embassy, doon sa Dubai ba or sa Dubai din mismo yung Poland Embassy? Yung sa naman sa Poland Embassy naman is Abu Dhabi siya. Sa Abu Dhabi. Ano Sa yun? Abu Dhabi Abu po. Dhabi sa Dubai magkaiba ba 'yon? Hindi, isa lang yung embassy doon. Aha, okay. Oo. Yung So- embassy lang kasi ng ng Dubai, ng UAE is yung sa Abu Dhabi lang. So yung mga requirements mo na hahanapin doon sa Poland Embassy sa Abu Dhabi, ikaw na ba yung nag-asikaso? Di. Ikaw na yung nag-prepare ng lahat? Pag may appointment ka na is lahat po yan is mag-arrange po yan yung agent mo. Kung sino yung agent mo, Okay. from 1 to 10 step by step ina-arrange po yan lahat. Aha, okay. So okay. hindi siya pwede mag-shuffle kasi nga sa embassy is strict siya about sa mga requirements. Aha. Kasi So first, I give you a tip kung paano po na mostly hindi ka mabagsak sa embassy kasi Sa yan po embassy. yung important. may interview ba 'yon? Mostly may interview mas siya, ay wala siyang interview pero possible mas okay na rin may mga possible questions ka. Bibigyan mo sila pre ng tips, yung pinaka the best na tips kung para hindi sila bumagsak sa interview ba sa Poland Embassy. Sa requirements muna, sasabihin kita ng mas the best na tip. Kasi nga dito nga sa Poland, kahit dyan sa Dubai, kahit maganda yung position mo dyan, kahit professional ka, pag willing kang pumunta ng Dubai, is kung mag-a-apply ka sa sa mga requirements, kung sa CV mo, dapat low profile ka lang, okay? Low profile ka lang. Kasi strict sila about sa salary, kasi hindi ka naman pumunta sa Poland for tourist. Pupunta ka sa Poland for working. So number one dyan,
yung sahod mo dapat hindi siya magre-range ng 3,000. Dapat ano lang, mga mababang rate na sahod, around 2,500, pwede na yan, pasok yan. 2,500 na sahod, 2.8. mas okay 2,500 para at okay. least lang, ganun lang. Okay. Kasi mas okay lang low profile ka lang para yan yung chance na ano ba, i-compare kasi yan ni immigration kung sahod mo sa Poland at saka sahod sa Poland at saka sa Dubai, kasi nga dapat hindi sila magkakatugma. Kasi kung mas mataas sahod mo sa Dubai tapos malit sahod mo dito sa Poland, anong rason kung bakit mag-a-apply ka pa sa Poland? Tama. Diba? Tama. So yan po Magkakaroon ng yung conflict, tip. no? Tama. Magkakaroon siya ng conflict. Dapat mostly kung mag-a-apply ka, mas malaki pa rin yung range ng sahod ni Poland compare sa Dubai, para at least mataas yung chance na makuha ka sa immigration. Yun. Yan po yung pinaka the best na tip. Dapat sa sahod, always mababa yung sahod mo, mataas si Poland yung sahod. I-raise mo siya. So ibig sabihin pre, si Consul, si Poland Embassy doon sa Abu Dhabi, hahanapan sila sa mga aplikant, hahanapan sila ng payslip, kumbaga payslip dito. Number 1, may payslip yan. May payslip yan. Kasi dyan magbe-base kung anong trabaho mo dito sa anong trabaho mo sa Poland, ay anong apply mo sa Poland. Number 1, kahit wala kang experience na factory worker, so ilalagay mo sa CV mo as a factory worker. Ganun po yan. So syempre sa sahod magbe-base din siya. Dapat yung sahod mo is maliit para at least walang question yung sa immigration. Tama. Possible. Mostly kasi nababagsak is around mostly kasi nababagsak sa sahod na problema. Kasi nga hindi ka man pumunta dito for tourist, pumunta ka dito for working. For working, tama. Ngayon, pag nakita nila na mas malaki yung sahod mo dyan sa Dubai, Expected mo na. kesa dito sa Poland, so malaking question talaga yun, no? Malaking question. Tama. Oh, yan yung pinaka-important na tip dito. Tama. So dapat yung sahod mo pinaka-base lang sa number 1 sa mag-request ka sa employer mo NOC, end of contract certificate, dapat nilagay na sahod mo doon sa mga 2.5 or mas mababa para at least number 1 no question sa immigration. Kasi nga for working purposes yung punta mo dito. Possible mga questions sa immigration kung nagtatanong sila, what are you doing in Poland? Ano pa dyan? Anong trabaho mo? Mga simple lang. Huwag munang maraming questions or maraming answers. Kung ano yung question, yan yung answer. Yun ang Work, pinaka-the best. ganun talaga. lang, parang robot. Para wala ka na masyadong what are you doing in Poland? I'm working there. Working as a factory worker. What is your company? Ganun lang. Pero mostly naman, walang mga possible question, for dapat always ka prepared. Yun. Oo. Dapat yun ang pinaka-importante. Mas maganda always ka prepared. So pare no, simula nung nag-apply ka hanggang sa makarating ka dito sa Poland, ilang months naman yung inintay mo? Ilang buwan? During naman sa time ko, umabot siya ng 11 months. Kasi nga matagal. Kasi nga, syempre, alam mo na, that time kasi nag-close si Poland. Kasi nga sa COVID. So, basta nga, as I said, before ka mag-apply, dapat mahaba pasensya mo. Pasensya. Okay? At saka check mo yung companies mo kung legit ba siya or hindi. And then about sa pera naman, hindi siya although malaki yung expenses nila, pero hindi ka nabibigatan kasi nga habang nag-apply ka for working permit, may 3 months or siya. So yung 3 months na yon, pwede mo siyang pag-ipunan or preparation for the second payment. Ayun. Oh, yun. Okay. So yan nga, may iba kasi mag-iipon muna ako before mag-apply. Apply mo muna for first payment, mag-iipon ka for second payment. Para at least hindi ka mabigatan. Or habang nag-iipon ka, on process yung working permit mo. So, ilan yung ilan yung validity ng visa na nakuha mo? Ilang months validity? 1 year ba? Yung visa ko is valid for 1 year lang. Oh. Napaka haba ng validity kasi mostly mga ka-inspire no, pag dito sa Hong Kong ka nag-apply, ang mga tiga Hong Kong 3 months lang validity ng nila ng working visa na. So kaya ako tinatanong yung mga ka-inspire kasi iba yung process nila dito sa Hong Kong. So kaya napakagandang opportunity na meron tayong na-interview na from Dubai. Kasi katulad yung na-interview ko dun sa Taiwan, iba din yung process nila. So magkakaiba talaga yung proseso nila mga ka-inspire no. Kaya napakalaking tulong para sa atin yung mga proseso. Yan, magkakaiba talaga sila. Katulad ng sa akin, galing ako ng Pilipinas. So very naman yun, kakaiba din naman talaga yun kasi mas magastos. sa Pilipinas hindi ka makakalis pag wala kang OEC. Yun ang pinaka-importante pag sa Pilipinas ka. Pero pag nasa labas ka ng Pilipinas, mas madali ka talaga makakain. Masarap anuhin yung Poland, di ba? Pero dapat always in mindset is always expect by the worst. Yan, tama. Always expect by the worst. Huwag kang mag-i-expect na magaan, huwag kang mag-i-expect na malaki yung sahod, na magiging hayahay, mga ganong expectation ba?
kayanin mo kung ano man yung madadatnan mo dito sa Poland, Kaya no? nga, basta always expect with the worst, yung puso mo, parating yung puso mo prepare. Yun. Kasi nga mostly iba dito, pagdating dito, porkit part siya ng Europe, sarap, Oo, ganon, tama, kasarap. tama. So, paradise. Oo. I-enjoy mo na lang. Kung anong darating dito, kung nahihirapan ka, gawin mo ito, i-motivate yan. Yun. Gawin mo siyang i-motivate, which is part of your training, how you survive. Yun. Yeah. Oh. Sa lalaki, para ka lang nagtatrain as sa army. Kung sa babae, para ka nang nagtatrain as sa... So, matanong ko pre, dumating ka nung December 22, di ba? Tapos ngayon January na, so almost 1 month ka na rin, no? Oo. Oh, so ano yung masasabi mo nung dumating ka na dito sa Poland at nakapag-start ka na rin ng trabaho? Share mo na rin sa kanila. Pagdating ko dito, saya-saya. Saya-saya. Saya-saya mo talaga o ano? Saya-saya ko talaga. Saya-saya ko talaga. Bakit ka masaya, pre? Yun nga, syempre, alam mo na, always expect by the worst. So yung binigay sa akin mas worst, di ba? So, wala na. Wag na, okay na yun, okay na yun. Oo. At saka, wag ka mo-discourage ang dahil dyan. Be thankful kasi nga, syempre, lahat binigay ni God. Lahat may Yan. plano. Lahat may Tama, plano. Tama Kasi yun. mas always ka nagsasabi ng, ano ba to, ganyan-ganyan. Yung reklamo, parati yan. Pero sa lahat ng bagay may may mga solusyon diyan. Ano pre, meron ka bang sasabihin sa mga meron ano ba yung maipapayo mo doon sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap na gusto pumunta dito sa Poland? Dito lang pagpunta niyo dito, tiyaga-tiyaga lang. Number 1, dapat sa start pa lang may plano kayo. Ano yung pwedeng gagawin dito at saka hindi lang siya na madalian dito yung buhay. Masarap isipin na okay si Poland, pero pagdating nyo dito, basta dito lahat ng kababayan natin dito nagtutulungan naman. Tama. Gaya nito, kaibigan ko. Siya Salamat. nagtutulungan kami dito, lahat-lahat. Pati itong kasama, ka dito pre, magkano dito pre, Jesus para. Ito nga pala mga ka-inspire, tattoo artist natin, ayan. Ito yung tattoo artist natin. Promote mo na. Actually meron akong vlog dyan na ito tinatuhan niya, kasama natin. I-promote mo yung yung Facebook mo. Sige, so ilalagay ko lang yung link dyan sa description mga ka-inspire yung video namin na nagtato siya, tinatuhan niya itong kasama natin and ayon sa kanya okay so magtato, hindi masakit, magaan sa kamay yan. Okay, so mag-end tayo, so magbati muna kayo mga pahabol sa pagbati ba. Sa lahat ng friend ko dyan sa Resto Boys family, sa dyan. Guys, see you soon. Miss you all. Makikita-kita rin tayo. Bumati ka. Binabati ko si Don Tattoo, taga Mindoro. Na-inspire ako sa mga tattoo mo at Inspire ang ginamit ng taas idol sa lulo. ng kanyang baong mga payo. Kababayan, sawang-sawa ka na ba sa mga hirap na pinapasan mo lang mag-isa? Minsan ninais mo rin ba na maging isang bayani, isang laang pag-aari para lang sa ibang lahi, para lang maging alila kapalit ng salapi? Malayo man sa iyong pamilya, dulot man ay bigati ay paghatian ng